Isang haplos lang ang nagbago ng lahat sa buhay ko. Hello, ako si Luningning, 43 taong gulang, taga Batangas. Isang simpleng babae na nagtatrabaho bilang parmasyutiko sa isang maliit na botika sa bayan namin, San Juan, isang tahimik na bayan sa timog ng Luzon. Sa araw-araw, paulit-ulit ang mga eksena, ang amoy ng tinapay mula sa panaderya sa kanto, ang mga jeep na dumadaan sa kalsada, at ang mga mahinhing usapan ng mga kapitbahay na sumisingaw mula sa mga bakuran namin. Kasal na kami ng asawa ko, si June, ng mahigit 20 taon. Siya ay nagtratrabaho sa planta ng kuryente sa bayan. May anak kaming lalaki na nag-aaral sa Maynila, kaya madalang siyang makauwi at tumatawag lang minsan sa isang linggo. Ang bahay namin ay maaliwalas at maayos, ngunit sa loob ng aking dibdib, unti-unting naramdaman ko ang bigat ng kawalang buhay. Parang ang init ng bahay ay naging malagkit na hangin na matagal nang hindi nalalantad sa sariwang hangin. Minsan, habang naghahanda sa umaga, napatigil ako sa harap ng salamin sa aming pintuan. Nakasuot ako ng simpleng blouse at maong na pantalon, buhok ay nakatali ng maayos, ngunit ang mga mata ko ay walang ningning, tila isang anino na lang ng dati kong sarili. Natakot ako sa nakita ko. Kung hindi ako kikilos ngayon, baka tuluyan na akong mawala sa sarili kong buhay. At sa araw na iyon, napansin ko ang isang maliit na sulat na nakadikit sa pader malapit sa botika, isang simpleng anunsyo na isinulat ng kamay, masahe at relaxation, pribadong sesyon, sentro ng bayan. Tawagan si Mang Vong. Walang ibang detalye, maliban sa numero ng telepono. Hindi ko alam kung bakit pero tumawag ako. Sumagot ang isang malumanay na lalaki na may bahagyang accent na Tagalog na maihalong Ilocano, Vong ito po. Nagpa-schedule ako ng appointment para sa Sabado ng gabi, pinipilit kong kumbinsihin ang sarili ko na ito ay simpleng masahe lamang. Gusto kong maramdaman na buhay pa ang aking likod, balikat at leg. Nang dumating ako sa bahay na may asul na bintana sa sentro ng bayan, isang matangkad at payat na lalaki ang bumukas ng pinto. Siya si Mang Vong. May maitim na buhok na nakatali sa buntot at may pulang sinulid na nakatali sa kanyang pulso. Ang kanyang mga mata ay tahimik ngunit puno ng pag-unawa. Tinawag niya akong Luningning nang may banayad na tinig at inanyayahan akong pumasok sa loob. Ang silid ay mainit, may mga kortinang may bulaklak na disenyo, walang musika, tanging katahimikan lamang. Inalis ko ang aking jacket, suot ko ang mahabang palda na kulay rosas na may bahagyang alikabok, manipis na medyas na may manipis na tahi, at mga suede na boots. Ang buhok ko ay nakatali sa isang mahaba't makapal na tirintas, ngunit may ilang hibla na nakalabas sa gilid ng mukha ko. Humiga ako ng mukha ay nakaharap sa mesa ng masahe, at tinakpan niya ang aking mga binti ng tuwalya bago niya sinimulan ang masahe sa aking leeg. Ang kanyang mga kamay ay mainit na parang bagong higa sa kalan. Ang bawat haplos ay matatag at mapanatag, na parang alam niya kung saan ko nararamdaman ang sakit. Nang pindutin niya ang batayan ng aking leeg, bahagya akong nanginig, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa matinding pakiramdam ng pagiging buhay. Hindi siya nagsalita, yumuko lang siya at bumulong, ayos lang lahat. Tumango ako. Kinuha niya ang langis na maihalong lavanda at amoy kahoy. Ang mga patak ay dumaloy sa aking likod habang ang kanyang mga daliri ay tila gumuhit ng isang mapa, hindi lumalampas sa hangganan, ngunit napakalapit dito. Ramdam ko ang aking balat na nananabik sa bawat haplos. Nang matapos ang sesyon, tahimik niya akong tinulungan na isuot ang aking robe. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa aking balikat, maikli lang, ngunit sapat upang mag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa loob ko. Umalis ako, ngunit ang puso ko ay nananatiling nanginginig, na parang isang bahagi ko ay naiwan doon, sa tela ng mesa ng masahe. Kinabukasan, tinanong ni June kung may tinapay na kami. Sinabi ko na bibilhin ko na lang sa daan, pero habang nakatitig ako sa bintana, hindi siya ang laman ng isip ko. Si Mang Vong ang pumailan lang sa aking isipan, ang mga kamay niyang nagtanggal ng mga alalahanin sa loob ko. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-text, libre ba bukas ng gabi? Halos agad ang sagot, pareho pa rin ang oras. Hintay kita. Alam ko na hindi na ito basta masahe lang. Ito ay simula ng isang pagbabago. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na naramdaman ko habang papalapit ako sa bahay ni Mang Vong kinabukasan ng gabi. Dahan-dahan akong naglakad sa makipot na daan, pakiramdam ko'y may mga matang sumusubaybay sa bawat hakbang ko.
Suot ko ang itim na palda na abot ni, may masikip na hugis, at makakapal na gray na medyas na may bahagyang geometric na disenyo. Sa itaas, isang simpleng beige na turtleneck na kumakapit sa katawan. Hindi ko na inilagay ang aking buhok sa tirintas, malaya itong bumagsak, una mula ng matagal na panahon. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili kong muling pagtuklas ng ganda at buhay. Bumukas siya ng pinto ng tahimik, walang ngiti, ngunit may matinding titig na para bang ako lang ang hinihintay niya. Ang silid ay may ibang anyo ngayong gabi, may kandila na naglalagablab, at ang amoy ay ibang-iba, may halong sandalwood at nutmeg. Ang hangin ay naging mabigat, halos parang isang lihim na umiira sa pagitan namin. Naghubad ako ng jacket, isinabit sa isang hook, at naglakad ng nakayapak sa makinis na kahoy na sahig. Inanyayahan niya akong humiga, at kahit na parang paulit-ulit ang mga kilos, ramdam ko ang kakaibang enerhiya sa bawat haplos. Nang unang humawak ang kanyang mga palad sa aking mga balikat, naramdaman ko agad na iba ang ritmo, mabagal at mabigat, parang hininga sa dilim. Ipinagpaumanhin ng kanyang mga daliri na tanungin ang bawat bahagi ng aking katawan kung maaari niyang hawakan, at tahimik akong pumayag. Bumaba siya sa aking likod, tumigil sa batayan ng aking gulugod, at muli akong nanginig, hindi dahil sa sorpresa, kundi sa isang matinding damdaming bumabalik mula sa aking kalooban. Bulungan niya sa tenga ko, ayos lang lahat. Sagot ko ng kusa. Kinuha niya ang langis na may amoy ng kanela, at isang matapang na halamang parang Artemisa. Mas mainit ang kanyang mga kamay ngayon, mas maingat ang bawat galaw, tila hindi na ito masahe lang kundi isang paglalakbay sa mga alaala at pangarap na matagal nang nakalimutan. Dahan-dahan niyang nilapitan ang hangganan sa pagitan ng aking katawan at ng nais, at ramdam ko kung paano nananabik ang bawat ugat. Nang dumulas ang kanyang mga daliri sa aking baywang, huminto ako, hinawakan ko ang gilid ng mesa, umiyak ako ng tahimik sa loob. Hindi niya nilampasan ang hangganan, ngunit nanatili siya roon, naghintay. Nakahiga akong nakapikit, hindi sa pagod kundi sa pagyanig ng damdamin. Nang tinulungan niya akong tumayo, ang mga daliri niya ay humawak sa aking pulso ng medyo matagal kaysa dati. Nang tumingin siya sa akin, may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, hindi pagnanasa, kundi pag-unawa at pagtanggap. Pareho kaming alam na ito ay higit pa sa isang simpleng sesyon. Sa labas, malamig ang hangin, niyayapos ng hangin ang dulo ng aking palda, ngunit hindi ko na ito pinansin. Ramdam ko sa puso ko na nagbago na ang lahat, hindi sa panlabas, kundi sa loob. Mula sa gabing iyon, iba na ako. Sa umaga ng sumunod na araw, nagising akong tila may bagong sigla sa dibdib, ngunit ang isip ko ay gulo pa rin. Sa butika, pilit kong inako ang mga gawain, ngunit ang mga kamay ko ay may sariling buhay, kumilos ng hindi ko kontrolado. Ang isip ko ay nasa bahay ni Mang Vong, sa kandilang naglalagablab, sa halimuyak ng muskot at sandalwood, at sa mga haplos na tila bumubuo ng isang lihim na tula sa balat ko. Alam kong hindi na ito basta-basta masahe lang ang aking hinahanap. May mas malalim na nangyayari. Habang pinipili ko ang aking damit para sa susunod na sesyon, pinili ko ang isang pulang alak na damit, hindi masyadong masikip, ngunit hugot sa katawan na may dalang kakaibang awit ng pagiging babae. Sa ilalim, may suot akong itim na silk na panloob, isang lihim na para sa akin lang. Hindi para kay Mang Vong, kundi para sa sarili kong muling pag-alaala na ako ay babae, na ako ay buhay. Pagdating sa bahay niya, dumating ako ng bahagyang maaga. Dahan-dahan kong nilakad ang landas, tila ba takot na marinig ng iba ang aking patutunguhan. Suot ko ang pulang damit, ang buhok ko ay malaya, bumabagsak sa aking mga balikat, para sa akin lang, para sa muling pagkamulat ng aking pagkababae. Tahimik niyang binuksan ang pinto, may isang malalim na tingin sa kanyang mga mata na nagsasabing alam niya ang lahat. Hindi siya nagtanong ng kahit ano, hindi ngumiti, walang biro, isang tahimik na pagkilala ng isang lihim na binabahagi namin. Ang silid ay may naglalagablab na kandila, ngunit ang amoy ngayong gabi ay kakaiba, may halong sandalwood at nutmeg, na parang isang hininga ng init at pag-asa. Nilakad ko ng walang sapin sa paa ang sahig, iniwan ko ang aking jacket sa isang sulok, at pinaupo niya ako ng dahan-dahan. Nagsimula siya sa mga balikat ko, ngunit ang mga galaw niya ay mabagal at puno ng pag-ingat, para bang bawat haplos ay isang dasal. Pababa siya sa aking gulugod, tumigil sa baywang, at muli akong nanginig, hindi sa takot, kundi dahil sa isang matinding pagmulat ng damdamin. Lahat ay ayos lang, bumulong siya sa akin. Ang sabi ko ng may buong puso.
Nang kunin niya ang langis na may amoy ng kanela at isang matapang na damo, ramdam ko ang init ng kanyang mga kamay na tila sumasalamin sa init ng aking puso. Dahan-dahang nilapitan niya ang hangganan sa pagitan ng aking katawan at ng pagnanasa, at ramdam ko kung paano nananabik ang bawat ugat sa loob ko. Nang dumulas ang mga daliri niya sa aking baywang, huminto ako, humawak ng mahigpit sa gilid ng mesa, at tahimik na naiyak sa loob. Hindi niya nilampasan ang hangganan, ngunit nanatili siya roon, naghintay, parang isang gabay sa aking paglalakbay sa sarili. Nakahiga akong nakapikit, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pagsabog ng damdamin na matagal ko nang itinago. Nang tinulungan niya akong tumayo, nahawakan niya ang aking pulso ng medyo matagal kaysa dati, at nang tumingin siya sa akin, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang kakaibang pag-unawa, hindi pagnanasa, kundi pagtanggap. Pareho kaming alam na hindi na ito basta masahe lang, ito ay simula ng isang pagbabago. Sa labas, malamig ang hangin, ngunit sa loob ko, may apoy na nagsisimulang sumiklab. Ramdam ko na mula sa gabing iyon, hindi na ako magiging ganoon pa. Ako'y muling nabuhay. Malamig at tahimik ang paligid nang muling bumalik ako sa bahay ni Mang Vong gabi-gabi. Sa bawat pagdating ko, dala ko ang mabigat na pasanin ng araw-araw na buhay sa San Juan, ang paulit-ulit na gawain sa botika, ang mga tanong ni June tungkol sa anak namin na malayo sa amin, at ang pakiramdam ng pagiging isang ina, asawa, at tagapag-alaga na unti-unting nilulunod ako. Ngunit sa loob ng bahay ni Mang Vong, tila nawawala ang lahat ng iyon. Isang gabi, suot ko ang isang simpleng puting blusa na bahagyang sumasakto sa aking katawan, at isang navy blue na palda na hanggang tuhod ang haba. Ang buhok ko ay nakatali sa isang maluwag na bun na may ilang hibla na malayang bumagsak sa paligid ng aking mukha. May kaunting shimmer sa aking mga mata, na tila sinisikap ko ipakita na may buhay pa rin ako sa kabila ng pagod. Nang buksan niya ang pinto, tiningnan niya ako ng mas matagal kaysa dati, may halong pag-aalala at pag-unawa sa kanyang mga mata. Hindi na kami nagpalitan ng salita, ang mga mata namin na lang ang nag-uusap. Sa loob ng silid, wala ng kandila o musika. Ang liwanag ay mula sa isang maliit na lampara sa kisame, na nagbigay ng malambot at mahinhing liwanag. Humiga ako sa mesa ng masahe, ang balat ko ay nakadampi sa malamig na tela ng puting kumot. Tinakpan niya ang aking mga paa ng isang malambot na tuwalya, bago unti-unting sinimulan ang masahe mula sa aking mga balikat. Ang kanyang mga kamay ay malumanay ngunit matatag, dahan-dahang nagpapalipat-lipat sa bawat kalamnan na pilit na nag-aangat sa bigat ng aking katawan. Sa bawat haplos, naramdaman ko ang pag-alis ng tensyon at lungkot na matagal nang nakabaon sa akin. Habang naglalakbay ang kanyang mga daliri sa aking lieg at likod, napansin ko na hindi lang siya nagmamasahe, parang binabasa niya ang kwento ng aking katawan, ang mga lihim na hindi ko kayang ipahayag. Sa bawat pagdampi niya, tila isang bahagi ng aking kaluluwa ang nabubuksan. Nang marating niya ang batayan ng aking lieg, huminga ako ng malalim, at sa pagkakataong iyon, naisip ko na hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Ang mga araw na puno ng kalungkutan at pagkabagot ay unti-unting nawawala. Sa halip, may bagong apoy na sumisiklab sa loob ko, isang apoy na nagbibigay liwanag sa madilim kong mundo. Nang matapos ang masahe, tahimik niya akong tinulungan na isuot muli ang aking damit. Nang humarap siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pangakong hindi ko pa naunawaan noon. May isang kakaibang koneksyon na unti-unting nabubuo sa pagitan namin, isang lihim na hindi kailanman mabubunyag sa salita, ngunit malinaw sa bawat galaw at titig. Umalis ako ng bahay niya na may kakaibang pakiramdam, parang bagong tao, ngunit hindi pa handang sabihin kung ano ang susunod na hakbang. Alam ko lang na may isang bagay na nagbago, at ito ay magsisimula ng isang bagong yugto sa aking buhay na hindi ko inaasahan. Hindi ko inaasahan na darating ang gabing iyon na magbabago ng lahat ng tuluyan. Dumating ako sa bahay ni Mang Vong na may suot na malumanay na burgundy na dress, hugot sa katawan, ngunit hindi maanghang, at may madilim na silk na panloob na nagpapahiwatig ng aking muling pagkababae. Ang buhok ko ay malaya, bumabagsak sa aking mga balikat, at may manipis na hikaw na may pulang bato na kumikislap sa ilaw ng silid. Bumukas siya ng pinto ng tahimik, walang ngiti, ngunit may malalim na titig na nagpapahiwatig na nauunawaan niya ang bawat lihim sa aking puso. Hindi niya ako tinanong kung kumusta ako o nagbiro. Ang kanyang katahimikan ay tila isang panata, isang pagsisimula ng isang bagay na mas malalim kaysa dati. Sa loob ng silid, ang tanging liwanag ay mula sa isang lamp na nakasabit sa kisame,
at ang hangin ay maihalong amoy ng luya at paminta, isang kombinasyon na nagbigay ng init at kilabot sa aking balat. Nagsimula siya sa mga balikat ko, ngunit ang mga galaw niya ay hindi na basta masahe lang. Para bang sinasaliksik niya ang bawat sulok ng aking katawan, hinahanap ang mga bahagi na matagal nang nakalimutan. Habang bumababa ang kanyang mga kamay sa aking gulugod, naramdaman ko ang bawat himaymay ng aking kaluluwa na nagigising muli. Tumigil siya sa baywang, at doon, sa napakaingat na paraan, tinanong niya ako kung maaari niyang ituloy ang paggalaw. Tahimik akong tumango. Ang kanyang mga daliri ay dumula sa baywang ko, at ako'y napahawak ng mahigpit sa gilid ng mesa, tila ba naglalaban sa mga damdaming matagal nang nakatago. Hindi niya nilampasan ang hangganan, ngunit nanatili siya roon, nag-aantay, nagpapahiwatig ng isang pangakong hindi ko pa handang tanggapin. Nakahiga akong nakapikit, ang puso ko ay naglalagablab sa bawat haplos. Nang siya ay tumulong sa akin na tumayo, ang kanyang mga daliri ay humawak sa aking pulso ng mas matagal kaysa dati. Nang tumingin siya sa akin, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag, isang pag-unawa na lampas sa salita, isang pagtanggap na nagbigay ng lakas sa akin. Umalis ako sa bahay niya na may kakaibang kalmadong apoy sa loob ng dibdib. Alam kong hindi na kami babalik sa dati. Ang aming mga pagkikita ay naging isang lihim na daan patungo sa isang bagong bersyon ng aking sarili, isang bersyon na handang harapin ang mundo ng may tapang at pagmamahal sa sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili ang isang tanong sa aking isipan, ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng ito? At hanggang kailan ko kayang panatilihin ang lihim na apoy na ito sa loob ko? Ang sagot ay marahil ay matatagpuan ko lamang sa susunod na mga gabi, sa mga haplos na naghihintay sa akin sa bahay ni Mang Vong. Hindi ko inakala na ang mga sandaling iyon ay mag-iiwan sa akin ng matinding pagkalito at paghahanap ng sagot. Nang matapos ang aming sesyon, lumabas ako ng bahay ni Mang Vong na may magkahalong damdamin, pagkadismaya, pagtataka, at isang lihim na pag-asa na hindi ko kayang ipaliwanag. Habang naglalakad ako pauwi sa malamig na gabi ng San Juan, paulit-ulit kong iniisip ang mga haplos niya, ang init ng kanyang mga kamay, at ang kakaibang koneksyon na naramdaman ko sa kanyang mga mata. Paano nangyari na ang isang simpleng masahe ay naging ganito kalalim at makapangyarihan? Paano ko haharapin ang pagbabagong ito sa sarili ko, sa aking relasyon kay Jun, at sa buhay na matagal ko nang kinagisnan? Naisip ko na baka ito ang sagot sa loob ko na matagal nang naghahanap ng paraan para muling mabuhay. Marahil, sa kabila ng mga taon ng pagiging ina, asawa, at empleyado sa botika, may isang bahagi ng akin na nais muling maramdaman ang pagiging isang babae na may sariling damdamin, pangarap at pagnanasa. Ngunit kasabay nito, natatakot akong baka masira ang buhay na matagal ko nang binuo. Paano kung malaman ni Jun ang lahat? Ano ang magiging reaksyon niya? Maaari ba niya akong maunawaan? O baka lalo lang akong madamay sa sakit at pagkabigo? Habang nakatingin ako sa mga bituin sa langit, naisip ko na marahil ay may mga bagay na kailangang harapin, kahit na mahirap. Hindi ko na talaga kayang bumalik sa dati kong sarili, sa isang buhay na puno ng kawalang sigla at pagkukunwari. Kailangan kong maging matapang at hanapin ang aking sariling daan. Ngunit bago ko pa man gawin iyon, kailangan kong intindihin kung ano talaga ang nangyayari sa pagitan namin ni Mang Vong. Ang mga haplos niya ay hindi lang nagpaginhawa sa aking katawan, kundi nagmulat sa akin sa isang bahagi ng aking pagkatao na matagal ko nang pinilit baliwalain. Habang naglalakad pa rin ako pauwi, bitbit ko ang mga tanong na ito sa aking dibdib. Paano kung ang lahat ng ito ay simula pa lamang? Ano ang mangyayari kapag hindi na kaya ng aking puso ang bigat ng mga lihim na ito? At higit sa lahat, ano ang tunay na nais ko para sa aking sarili? Ang mga tanong na ito ang nagbigay sa akin ng lakas para harapin ang mga susunod na gabi, nang may kaba ngunit may pag-asa. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito, at iyon ang nagbigay ng kakaibang aliw sa aking puso. Isang gabi, nang muling pumunta ako sa bahay ni Mang Vong, dala ko ang bigat ng mga katanungan sa puso ko. Hindi ko inaasahan ang mangyayari, ang isang lihim na ibubukas na talaga ang lahat ng aking iniwasan. Pagbukas ng pinto, hindi siya tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, ngunit may halong pagkabahala. Tahimik niya akong pinasok sa loob, ngunit sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang tensyon na hindi niya sinasabi. Habang ako'y naghahanda, napansin kong may mga dokumento sa lamesa,
mga papel na tila may malalaking letrang nakasulat, at may mga larawan rin na nakalagay. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nila, pero ramdam ko na may itinatago siya. Nang kami ay tumalikod, dahan-dahan niyang sinabi, may kailangan akong ipaalam sa'yo, Luningning. Hindi lang ito basta masahe. Hindi ko alam kung paano tutugon. Pinigil ko ang aking hininga habang siya ay nagpatuloy. Ako ay hindi lamang isang masahe therapist. May mga bagay akong ginagawa na delikado, at may mga tao na naghahanap sa akin. Tumigil ako. Ang mga salita niya ay kumalas sa aking mundo. Paano? Bakit? Ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Bakit mo ito sinasabi ngayon? Tanong ko nang may takot. Dahil kailangan kitang protektahan. At dahil may mga bagay na hindi ko pwedeng itago sa iyo pa. Sa mga sumunod na sandali, ibinahagi niya ang mga detalye na hindi ko akalain, mga dahilan kung bakit siya nagtatago sa isang maliit na bayan, ang mga taong gustong guluhin siya, at ang panganib na dala nito sa akin. Hindi ko maintindihan ang lahat ng ito, ngunit ramdam ko na ang aming pagkikita ay hindi na lamang basta pagkilos ng mga kamay at katawan, may mas malalim na dahilan, isang laban na hindi ko pa handang harapin. Habang tinatapos niya ang kwento, ang puso ko ay naguluhan, ngunit sa likod ng takot ay may isang kakaibang lakas na lumalabas. Para bang sa kabila ng lahat ng panganib, may bagay na dapat ipaglaban. Sa gabing iyon, lumabas ako ng bahay niya na hindi na lamang puno ng pag-asa at pagnanasa, kundi may dala na ring bigat ng katotohanan na kailangang harapin. Ang mundo ko ay unti-unting nagiging komplikado, at ang mga lihim na tinatago namin ni Mang Vong ay nagiging isang palaisipan na kailangang sagutin. Ngunit hanggang kailan kaya ko kayang panatilihin ang lahat ng ito para sa aking sarili? At ano ang magiging kapalit ng pagsubok na ito? Pagkalipas ng ilang araw mula sa gabing iyon, hindi ko maiwasang balikan ang mga sinabi ni Mang Vong. Ang mga dokumento, ang mga larawan, ang mga lihim na biglang sumalubong sa akin na parang bagyong hindi inaasahan. Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga ito, ngunit ang puso ko ay patuloy na sumusunod sa tinig ng katotohanan na unti-unting bumabalot sa amin. Isang gabi, muling nagpunta ako sa bahay niya. Hindi na kami nagpalitan ng mga salita sa labas. Pumasok na lang ako at hinarap ang tahimik na liwanag ng silid na maihanging maihalong sandalwood at muskot. Sa pagkakataong ito, iba ang kanyang tingin, parang may dalang bigat, ngunit puno ng determinasyon. Habang nagsimula ang masahe, naramdaman kong mas malalim ang kanyang mga haplos, hindi na lang ito pisikal na pag-aalaga, kundi isang paraan ng pakikipag-usap na walang salita. Ang bawat galaw ng kanyang mga daliri ay tila nagtatanggal ng mga pader na matagal nang itinayo sa paligid ng aking puso. Sa kalagitnaan ng aming sesyon, tumigil siya, humarap sa akin, at malumanay na sinabi, Luningning, kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Hindi na tayo pwedeng magtago sa dilim ng mga lihim. Nakangiti ako ng bahagya, ngunit alam ko sa sarili ko na ang pagsubok ay mas malaki kaysa sa dati kong inakala. Handa akong malaman ang lahat, Vong. Ngunit kailangan ko ring malaman kung anong papel ko sa kwentong ito. Tumango siya at iniabot ang kamay sa akin. Hindi ka lang isang kliyente. Isa kang kasama sa laban na ito. At hindi kita pababayaan. Ang mga salita niya ay nagbigay ng kakaibang lakas sa akin. Sa kabila ng takot, ng mga tanong, at ng mga pangamba, naramdaman ko na may isang bagong landas na bubuksan, isang landas na puno ng panganib, ngunit may kasamang pag-asa. Pagkatapos ng masahe, habang nakatingin ako sa mga mata niya, alam kong hindi na kami pareho ng mga babae at lalaki na nagkikita lamang para sa masahe. Kami ay naging mga kakampi, mga tagapagtanggol ng isang lihim na kailangang ipaglaban. Ngunit ang tanong ay nananatili, hanggang kailan kaya namin mapapanatili ang lihim na ito? At ano ang magiging kapalaran namin sa gitna ng unos na unti-unting lumalapit? Sa dilim ng gabi, dala ko ang mga tanong na ito, kasama ang pulang sinulid na nakatali sa aking pulso, isang tanda ng aming sumpaan at ng bagong yugto ng buhay na hindi ko inaasahan. Hindi ko akalain na darating ang sandaling ito, ang sandaling ang lahat ay sasabog sa harap ko, na parang apoy na hindi na mapipigil. Sa bawat pagkikita namin ni Mang Vong, ang tensyon ay unti-unting tumataas, hindi lamang sa pagitan namin kundi pati na rin sa paligid, sa mga lihim na pilit naming itinatago. Isang gabi, habang ako ay naghahanda para sa aming sesyon, napansin kong may kakaibang lamig sa hangin.
Suot ko ang isang makapal na gray na sweater na may malawak na liig at isang maikling palda na may tartan na disenyo. Sa ilalim ng sweater, may itim akong lace bodysuit na hindi ko na itinatago sa sarili ko. Ang buhok ko ay kalahating nakatali, kalahating malaya, isang pagsasalarawan ng aking kalagayan, hati sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Pagdating ko sa bahay ni Mang Vong, bumukas niya ang pinto ng walang ngiti, may seryosong tingin na parabang naghahanda sa akin sa isang malaking pagsubok. Walang mga salita, walang biro, isa lang ang nais niyang iparating, seryoso na ang lahat. Sa loob ng silid, ang mga kandila ay naglalagablab, ngunit ang amoy ay iba, ay halong bergamot at musk, na nagbigay ng init ngunit may dalang pangamba. Habang siya'y nagmasahe, ramdam ko na ang bawat haplos ay may kahulugan, isang lihim na sinasabi ng kanyang mga daliri na hindi ko pa maintindihan. Sa gitna ng masahe, tumigil siya, tumingin sa akin ng diretso sa mga mata, at bumulong, "Luningning, hindi na ito basta masahe. Hindi na tayo pwedeng magbalat kayo. Ang mga panganib ay papalapit na." Nanginig ako, ngunit pinilit kong magpakasaya. "Ano ang ibig mong sabihin? May mga taong naghahanap sa akin at sayo. Hindi na tayo ligtas dito." Ang mga salita niya ay parang kidlat na tumama sa aking puso. Ang mga lihim na aming tinatago ay nagiging isang bomba na pwedeng sumabog anumang oras. Naramdaman kong ang aking katawan ay puno ng apoy, ngunit sa loob, may takot na hindi ko kayang itago. Alam kong hindi na ito basta-basta masahe, isa na itong laban para sa aming kalayaan, para sa aming pagkatao. Habang tinapos namin ang sesyon, alam kong ang bawat sandali ay mahalaga. Ang aming sumpaan, ang pulang sinulid sa aking pulso, ay hindi na lamang simbolo ng aming pagkakaibigan, kundi isang panata sa gitna ng unos. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit sigurado ako na ang buhay ko'y hindi na magiging dati pa. At sa kabila ng lahat, handa akong harapin ang anumang pagsubok, kahit pa ito'y magdulot ng pagod, takot at pagdurusa. Sapagkat sa likod ng bawat haplos, sa likod ng bawat lihim, ay may isang babae na muling nagsimulang mabuhay, ako. Ang gabi ng huling pagdating ko kay Mang Vong ay puno ng kakaibang tensyon na hindi ko matumbasan ng salita. Suot ko ang isang mahabang pulang dress na hugot sa katawan, ngunit may simpleng disenyo na nagbibigay diin sa bawat kurba ng aking katawan. Sa ilalim nito, ang madilim na silk na panloob na aking pinili ay parang lihim na apoy na naglalagablab sa loob ng aking kaluluwa. Ang buhok ko ay nakaayos sa isang mababang bon, at sa aking mga tainga ay nakasabit ang manipis na hikaw na may pulang granada, simple ngunit punong-puno ng kahulugan. Pagpasok ko sa maliit na silid ni Mang Vong, napansin kong wala ng mga kandila o anumang dekorasyon. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang maliit na lampara sa kisam na may malambot na liwanag na tila naghahanda sa amin sa isang huling pagtatagpo. Ang amoy ng luya at paminta ay bumalot sa hangin, nagdudulot ng init at pag-asa. Tahimik siya nang buksan ang pinto, tiningnan niya ako ng malalim, walang pangungutang salita, walang ngiti, tanging isang malalim na pag-unawa na nagmumula sa kanyang mga mata. Inanyayahan niya akong humiga sa mesa, at nagsimula siya sa pagmasahe sa aking mga palad at pulso, mga bahagi ng katawan na puno ng mga alaala at emosyon. Habang dahan-dahan siyang umaakyat sa aking mga braso at balikat, naramdaman ko ang kanyang mga kamay na tila nagbabasa ng mga lihim na hindi ko maipahayag sa salita. Ang bawat haplos ay puno ng paggalang, pagmamahal, at isang malalim na pasasalamat sa paglalakbay na aming pinagsaluhan. Nang tuluyang mahiga ako, tumigil siya sandali, tumingin sa akin, at bumulong, "Luningning, ito na ang huling gabi. Hindi ko na kayang manatili dito. Kailangan kong umalis ng tuluyan." Hindi ako nagulat, hindi ako umiyak. Sa halip, inilapag ko ang aking kamay sa kanyang, at sinabi, "Hindi kita kailanman malilimutan." Ang lahat ng ito, ang haplos, ang mga sandali, ang pulang sinulid, ay bahagi na ng aking pagkatao. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang manipis na pulang sinulid sa aking bukong-bukong, hindi sa pulso tulad ng dati. Ito ang tanda ng ating lihim, ng ating paglalakbay. "Lagi mo itong dalhin," sabi niya. Sa pag-alis niya, ang unang nyebe ng Marso ay dahan-dahang bumagsak sa mga lansangan ng San Juan. Ang puting nyebe ay tila isang malambot na kumot na nagtatakip sa mga lihim ng gabi, ngunit sa aking puso, may apoy na patuloy na naglalagablab, isang apoy ng muling pagkabuhay, ng kalayaan, at ng pag-asa. Lumakad ako pa uwi, alam kong hindi na ako ang babae na dumating dito noong una.
Ako ngayon ay si Luningning, isang babae na muling natuklasan ang sarili, na may lihim na pulang sinulid bilang paalala ng isang paglalakbay na hindi kailanman matatapos. At sa bawat unang Nyebe ng taon, palagi kong nadarama ang kanyang alaala, na parang isang lihim na wika na tanging kami lang ang nakakaunawa. Isang misteryong naghihintay na muling tuklasin sa susunod na kabanata ng aking buhay.